EPP AFA 4, Quarter 2, Week 8. Matatag Curriculum. Para sa layunin, mga kasanayan, natutuos ang halaga ng paninda, kabuuang tubo o kita, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng talaan ng puhunan, gastusin at kita o tubo sa pagtitinda. Para sa nilalaman, paraan ng pagtutuos ng presyong paninda at kabuuang tubo o kita, paggawa ng talaan ng puhunan at ginastos. Para sa integrasyon, pagkatuto sa kahalagahan ng financial management at pricing strategy. Para sa unang araw. Kompletuhin ang concept map at isulat sa loob ng mga kahon ang mga wastong pamamaraan sa pagbebenta ng pananim. Narito ang concept map. Ibigay ang 4 na wastong pamamaraan ng pagbebenta ng pananim. Atin na itong sagutan. Maaaring pagpapakita ng kalidad, siguraduhing maganda at malusog ang mga pananim na ibibenta upang maakit ang mga mamimili. Tamang presyo, magtakda ng makatarungan at abot kayang presyo na akma sa kalidad ng pananim. Pag-aalaga sa customer, magbigay ng magalang at maayos na serbisyo upang magbalik loob ang mga mamimili. At ang panghuli ay ang pagtutok sa marketing. Gumamit ng mga makabagong paraan tulad ng social media upang ipakilala ang mga pananim sa mas maraming tao. Pangkatang survey. Papangkatin ang inyong klase sa 5 para sa survey activity. Kompletuhin ang survey sheet na siyang magiging gabay sa gawaing ito. Magkakaroon ng presentasyon ang bawat pangkat at magkakaroon ng talakayan batay sa inyong mga naisulat sa survey sheet. Narito ang nilalaman ng pangkatang survey. Pangalan ng nakapanayam, mga tindang pananim, maaaring gulay, prutas at iba pa na makikita sa palengke, paraan ng kanilang pagbebenta, halaga ng panindang pananim sa paraang pakyawan, tingian, per kilo, tali at iba pa. Talasalitaan. Basahin at unawain ang mga nakasulat na talasalitaan upang magkaroon ng masusing pag-unawa sa pag-aaral ng paksa. Una ay ang pagtutuos. Tumutukoy sa pagkukwenta, pagsasaayos at pagtatala ng mga gastusin o kita sa isang negosyo. Para sa susunod na salita, tubo. Tumutukoy sa kita o karagdagang halaga na naiiwan pagkatapos bawasan ang lahat ng gastusin at puhunan mula sa kabuuang kita ng negosyo. Pangatlo ay ang puhunan. Tumutukoy sa perang naipon o nakamit para gamiting pag-uumpisa sa isang negosyo. Nasubukan mo na bang magtinda? Ating tatalakayin ang mga paraan ng pagtutuos ng presyong paninda at kabuuang tubo o kita. Upang malaman ang ilalagay na presyo sa bawat paninda, kailangang kwentahing mabuti ang nararapat na halaga upang hindi malugi.
Narito ang formula sa manual na pagkukwenta ng halaga ng isang paninda na maaaring sundin. Una ay ang pesos, puhunan. Multiply sa 15% at siyang idadagdag sa puhunan. Halimbawa, kung ang santan ay 5 piso ang puhunan, imumultiply ito sa 0.15 at ang magiging sagot ay 0.75. Mula sa puhunan na 5 piso, idadagdag natin ang 15% ng 5 piso na 0.75. Kaya ang magiging presyo ng pantinda ay 5.75 pesos. Pangalawa, narito ang formula sa pagkuha ng kabuuang tubo. Pinagbilhan minus puhunan ay ang kabuuang tubo. Halimbawa, 1,500 pesos, ito ay ang halaga ng pinagbilhan, at 1,200 pesos naman para sa puhunan. 1,500 pesos minus 1,200 ay 300 pesos. Ang 300 pesos na ito ay ang tinatawag nating kabuuang tubo. Pangatlo ay ang formula sa netong tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Halimbawa, 300 pesos, ito ay ang kabuuang tubo, at ang 20 pesos naman, ito ay ang mga gastos na pasahe at pambalot. 300 minus 20 equals 280 pesos. Ang 280 pesos na ito ay ang tinatawag nating netong tubo. Panuto, kwentahin ang halaga ng paninda na ginagamit ang sumusunod na formula. Pesos minus puhunan times 15% na idadagdag sa puhunan ng presyong pantinda equals puhunan plus 15%. Puhunan ay 6 pesos. Pangalawa, 10 pesos. Pangatlo, 15 pesos. Pang-apat, 16 pesos and 50 centavos. At panglima ay 20 pesos. Atin na itong sagutan. Gamitin ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Narito ang mga datos. Atin na itong sagutan para sa unang bilang. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Para sa ikalawang araw. Punan natin.
batay sa ginawang pagtatalakay ukol sa mga paraan ng pagkukwenta ng paninda na kung saan ay isusulat sa loob ng grapikong pantulong ang mga konseptong natutunan ninyo. Narito ang grapiko. Pagkwenta ng paninda, una, ibigay ang formula sa pagkukwenta ng halaga ng paninda. Pangalawa, formula sa pagkuha ng kabuuang tubo. At pangatlo, formula sa pagkuha ng netong tubo. Atin na itong sagutan. Ang formula sa pagkwenta ng halaga ng paninda ay imumultiply lamang ang halaga ng paninda sa 15% at ito ay idadagdag sa puhunan. Formula sa pagkuha ng kabuuang tubo, pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Para naman sa formula sa pagkuha ng netong tubo, kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Atin namang talakayin ang mga paraan ng pagtutuos ng presyong paninda at kabuuang tubo o kita. Ganito ang payak na pagtutuos ng kita sa paghahalaman. Itala ang halaga ng pinagbilhan, ibawas ang mga pinagkagastusan, ang natirang halaga ay ang kita. Halimbawa, ang mga talaan ng gastusin, halaga ng pananim, 1,500 pesos, halaga ng pataba, pamatay ng peste, 300 pesos. Bayad sa serbisyo, 150 pesos. Iba pang gastusin, 100 pesos. Sa kabuuan, ito ay 2,050 pesos. Para naman sa halaga ng pinagbilhan, 5 pasong santan ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. 7 pasong rosas, nagkakahalaga ng 1,300 pesos. Na nagkakahalaga ng 2,150 pesos. Sa suma total, 4,450 pesos. Ang halaga ng pinagbilhan ay 4,450 pesos at ang halaga ng gastusin ay 2,050 pesos. Atin lamang ibabawas ang 2,050 pesos mula sa 4,450 pesos at ang kita o tubo ay 2,400 pesos. Subukan natin. Panuto, kumpletuhin ang table sa ibaba upang mabuo ang talaan ng puhunan, mga ginastos, at magiging kita o tubo ng paninda. Para sa talaan ng gastusin, halaga ng pananim, 500 pesos. Halaga ng pataba o pamatay ng peste, 300 pesos. Bayad sa serbisyo, 50 pesos. Iba pang gastusin, 50 pesos. Para sa halaga ng pinagbilhan, 5 pasong palmera, 1,000 pesos. 10 pasong rosas, 1,600 pesos. 5 pasong San Francisco, 1,100 pesos. Ibigay ang halaga ng pinagbilhan, halaga ng gastusin, at ang kita o tubo. Atin na itong sagutan. 900 pesos, 3,700 pesos, at ang halaga ng pinagbilhan ay 3,700 pesos. Ang halaga naman ng gastusin ay 900 pesos at ang kita o tubo ay 2,800 pesos.
para sa ikatlong araw. Pangkatang gawain. Ang inyong klase ay papangkatin sa 4 para isagawa ang pangkatang gawain. Magbibigay ang bawat pangkat ng mga halimbawang talaan ng puhunan, gastusin at kita sa pagtitinda ng iba pang mga pananim o halaman. Isulat ng bawat pangkat ang mga nabuong ideya sa kartulina o Manila paper na ibibigay ng guro at magkakaroon ng presentasyon ang bawat leader o representative ng grupo. Buutin natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-anong mga konsepto o ideya ang inyong natutunan sa paksang tinalakay? Tama, narito ang maaaring maging kasagutan. Natutunan ko ang tamang paraan ng pagkukwenta ng presyo ng paninda, ang paggawa ng talaan ng puhunan, ginastos at kita, at ang kahalagahan ng pagtatala upang maiwasan ang pagkalugi. Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang pagtatala ng puhunan at ang mga ginastos? Tama, mahalaga ito upang malaman ang kabuuang kita, makita kung may tubo o lugi, at masigurong tama ang paggamit ng pera sa negosyo. Pangatlo, bakit mahalaga ang tamang pagkukwenta ng halaga ng isang paninda? Mahusay, mahalaga ito upang hindi malugi, maibenta sa tamang presyo, at makakuha ng sapat na tubo mula sa puhunan. Salaminin natin. Magmuni-muni o reflect batay sa ginawang pag-aaral ng paksang aralin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan ng buong kasipagan. Ang gawain ay mayroong 15 puntos. Ang pagbibigay ng marka ay base sa impormasyong hinihingi o naitala. Isulat ang 3 mga natutunan, 2 mga aspeto na iyong natuklasan na nakakatuwa o nakaka-inspire. At sa panghuli, magagamit ko sa aking buhay o sa aking pang-araw-araw na gawain ang aking mga natutuhan sa pamamagitan ng magbigay ng isa. Para sa ika-4 na araw. Dumako na tayo sa pagsusulit. Kwentahin ang halaga ng paninda na ginagamit ang sumusunod na formula. Pesos minus puhunan times 10% idadagdag sa puhunan ng presyong pantinda equals puhunan plus 10%. Narito ang mga puhunan. Atin na itong sagutan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pang-6 na bilang hanggang pang-10.
Gamitin ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Narito ang talaan na pupunan. Ibigay ang kabuuang tubo at netong tubo. Atin na itong sagutan. Sa bilang 1, narito ang tamang sagot. Pangalawa, pangatlo, pang-4, at pang-5. Suriin ang mga tala sa loob ng kahon at kwentahin ang mga sumusunod. Kabuuang halaga ng gastusin, kabuuang halaga ng pinagbilhan, at kita o tubo. Narito ang mga talaan ng gastusin at halaga ng pinagbilhan. Atin na itong sagutan. Narito ang mga tamang sagot. Ang kita o tubo ay 3,500 pesos. Lagyan ng heart kung ang sumusunod ay kahalagahan ng paggawa ng mga talaan ng puhunan at gastusin sa pagtitinda, at broken heart naman kung hindi. Nakakatulong sa pagpaparami ng mga mamimili. Nakakatulong sa pagtukoy ng mga aspeto ng pagtitinda na maaaring mapabuti o palakasin. Nakapagbibigay ng ideya kung ang paninda ay nalulugi o kumikita. Nakakadagdag abala sa pagtitinda. Nakapagbibigay ng ideya upang makapangdaya sa negosyo. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang ay heart o puso, pangalawa, heart, pangatlo, heart, pang-4, broken heart, at pang-5 ay heart o puso.